Good afternoon mga ka-guys, good afternoon mga kasari. Martes ngayon, ang pizza is nasa April 29 na po tayo mga ka-guys. And today is si Kuya AJ ang nakatoka dito sa tindahan and si Mami Iya is nasa loob. And ganun po ang setup namin guys. Pag walang lakad si Kuya AJ, mostly is nasa tindahan ako and si Mami Iya is magasikaso sa mga gawain sa loob. And kung wala ako, always yung mga sunod-sunod ang lakad ni Kuya AJ, kawawa among tindahan, among balay guys. Kawawa among balay kay si Shane nag-skwela pod. So ang mga hipuson tambak, mga nilabhan, yung mga damit na nalabhan na hindi matupi-tupi. So, gabundok ang aming mga ano doon guys. Kung hindi man gabundok ang labhonon, gabundok ang nilabhan. So, going back tayo guys sa topic natin. Kasi sa topic natin, kahit hindi ko pa sinabi ko ano topic natin guys, going back tayo bago tayo mapalayo kung saan tayo mapunta. And ilang days na naman si Kuya AJ hindi nagpakita sa inyo dahil last Monday or kahapon, Miyerkules ngayon. So kahapon kasi guys, Monday nga is schedule ko para sa sa emission testing dahil magpa-renew kami ng aming sasakyan. Kailangan po 'yon. And after so kahapon, kahit hindi ko schedule, na pasugod ako bigla sa bilihan ng tuyo dahil ubos talaga yung tuyo ko. And alam nyo guys, kung ano yung wala sa tindahan is yun yung hanap-hanapin ng customers. And hindi sa pagmamayabang, ang tuyo ko is sellable talaga yan siya. So need ko talagang pumunta. Ayoko sanang pumunta dahil baka malugi ako sa gas. Pero pinuntahan ko pa rin dahil rin kahapon is renewal din ng aming timbangan. So quarter ang renewal ng timbangan. So andoon na rin lang ako sa Matina, dumiritso na ako ng Uyanggurin. And pagkatapos is nagbayad ako ng tuition sa aming anak si Shane, si Baba Shane. Kaso lang nalugi ako kahit na may madala akong konting tubo doon sa tuyo na binili ko. Nalugi ako dahil nahuli ako guys. Natikitan ako citation ticket sa city dahil nagpark ako doon sa no parking area. Nakapark na ako doon maraming beses na, pero na-timingan lang talaga kahapon na nanghuli sila and marami ka ba doon nakahilira dahil pedestrian daw yun. Iwan, baka bawal talaga daw doon. So may ticket si Kuya AJ. Alam nyo magkano? 500 pesos yun. Babayaran ko pa yun sa city treasurer. Yun. Kaya logi ako. Sabi ni Mami Iya, buti pa hindi ka na lang nagpunta sa tuyo. Hindi ka pa mahuli. Pero okay lang. Experience yan siya. So ang tuyo ko, speaking of tuyo, andoon yung tuyo ko guys, tapos ko na siya ang i-repack, nakabitay na siya dyan sa ating bitayan sa mga tuyo. So, yun. And may iba pa na andito sa lagayan, andito pa, hindi pa na tapos ni Kuya AJ na i-repack. So, andyan pa yung ating dilis at saka iba pang mga tuyo na nakabalot. So next time na naman yan ibalot ni Kuya AJ and magtinda muna tayo. Okay, balik tayo guys. Basta yun yung yun yung nabili ko kahapon sa Uyanggurin sa mga tuyuan. Kaso lang yun nga, nalugi si Kuya AJ dahil natikitan ako ng 500 pesos na multa. Babayaran ko pa yon. Ang sabi ng enforcer is mga 7 days daw yon. So bayaran ko siya bago mag 7 days. And speaking of tuyo mga ka-guys and mga kasari, super mahal po ang presyo ng tuyo ngayon sa bilihan. Kung gaano kamahal ang presyo ng isda, dumoble ang presyo ng tuyo. Alam natin na may process yan siya bago siya magiging tuyo galing sa isda. So expected na magmahal talaga. And sa kalagayan na ating sa sitwasyon na ating ngayon guys, economy, expected talaga na magmahal. Hindi lang ang tuyo lahat ng mga bilihin is magmahal. And sino na lang ang hindi nagmamahal ngayon guys? Iwan lang, walang idea si Kuya AJ. Pero ang alam ko is, sabi ko nga, mahal masyado ang
presyo ng tuyo. May salmonitis doon, yung pink na paborito ko at paborito rin ng mga karamihan sa atin, yung pink na salmonitis. Alam nyo magkano ang kilo guys? 500 plus. So hindi ako bumili. May naghahanap niyan dito nung nasa ano pa lang siya, nasa 400 plus hanggang umabot siya ng ano pala bago mag 400 hanggang sa nag 400 plus. Ngayon nag 500 plus na siya guys. Hindi na ako namili. And maganda talaga sana kaso lang mahal. And kung bilhin ko siya, ewan kung ano yung 3 piraso kasi usually mga niriripak ko is nasa 3, kung maliliit 5 or 4, 5, pero usually pag malalaki 3. So yung 3, ewan magkano kaya ang presyo, kasi sa mga ano ko guys, sa mga niripak kong mga tuyo, gireels ko nga sa aking Facebook page, sabi ko tip paano mag-repack ng tuyo na madali lang siya maubos at saka mabilis mabenta. Ang style kasi ni Kuya AJ guys is kung mahal siya, kung ganun talaga ang presyohan na mahal, minamabuti ko kunyari malalaking pakas, hindi ko dalawahin sa isang balot lang, mag-sacrifice ako sa silupin, at least yung isang balot na yun hindi masyadong mahal. So kung bibilhin ni customer, hindi siya aangal sa presyo dahil hindi masyadong mahal, kasi pag dublihin ko siya, madoble ang laman ng isang silupin, isang balot, doble din ang kamahal ng presyo. So mga nasa na siguro siya, mga nasa 40 plus or 50 mahigit yung isang balot. So para mabilis siya maubos and madaling mabenta, dapat affordable lang talaga ang bawat trip niripak mo na or bawat balot sa niriripak nating mga tuyo para mabilis siyang mabenta. And may comment doon, paano daw ba ginagawa, kasi sa kanya daw mamasa-masa sa loob at saka madaling masira. Yes, madali po talagang masira pag basa. Ang ginagawa po kasi ni Kuya AJ, lalong-lalo na yung mga bagong display doon galing sa pasensya sa maingay kay may nagagawa dito sa kapitbahay namin. Ang ginagawa ni Kuya AJ, pag galing siya sa chiller, siyempre automatic basa yun siya. Pagdating dito, i-air dry natin bago natin siya ipasok sa plastic silopin pag tuyo na talaga siya. And kung medyo masa-masa siya, sinabihan ko siya doon sa comment niya, ni-replyan ko na butasan niya ng katol. Magsindi siya ng katol, butasan niya yung plastic, sa kanya ibalot para sisingaw at hindi mabuot. Meaning, ang mabuot, kasi ang mabuot, hindi siya ma-contain doon yung tubig at saka yung moist niya, mag-moist na yung silupin, saka madaling masira ang tuyo. So yun ang ginagawa ni Kuya AJ para hindi masira agad ang tuyo. So kailangan talaga na dry siya. So kung mamasa-masa siya, galing siya sa chiller doon sa bilihan, kailangan mo talaga siya munang i-air dry mo bago siya ibalot, para at least hindi siya mag-moist sa loob. So maiwasan na masira kaagad yung tuyo na niripak mo. So yun lang. Ang pinaka-tip ni Kuya AJ today is kailangan kung mag-repack tayo ng mga tuyo or kung ano mang nire-repack natin, kasi nga ang purpose niyang nag-repack tayo is para mabilis siya mabenta, madaling maubos. So dapat affordable talaga. So gaano man kamahal si tuyo guys, mahanapan pa rin natin ng paraan or diskarte na mabenta agad, and kailangan affordable lang siya. So ayan. So hanggang dyan na lang muna kasi nangawit na kamay ni Kuya AJ. Wala kasi ako wala akong stand sa sa cellphone natin. So hanggang sa muli guys, thank you sa pagsuporta ninyo sa mga uploads ni Kuya AJ. Muli bisitaha ang Facebook page, AJ Kimpo Vlog sa Facebook, and salamat sa suporta ninyo sa aking channel, sa YouTube channel ni Kuya AJ, AJ Kimpo Vlogs pa rin. And bye bye muna for now. God bless us all guys.